Sa ngayon, itong San Miguel Beer ay nagpapahinga na at hinihintay na lamang kung sino mananalo dito sa laban ng Meralco at ng Barangay Ginebra. At marami nagtatanong kung ano ba ang magiging plano dito ng Barangay ng San Miguel Beer para sa next season para mapalakas pa yung kanilang lineup. Sa ngayon, sa tingin ko, itong San Miguel okay na yung lineup nila. Ang kailangan na lang talaga power forward. Pero actually, yung power forward na yan, kapag Commissioner's Cup ay mapupunuan din. Dahil siyempre, kukuha sila ng import na maglalaro sa ganyang posisyon. Kaya sa tingin ko, hindi magiging issue yan. Pero dito na lang sa Philippine Cup next season, dyan sila siguro talaga kukuha. Medyo komportable ito si Don Troliano naglalaro ng power forward. Pero sa totoo lang, undersized siya dyan. At sa tingin ko, mas maganda kung itong si Troliano ay malagay do sa small forward ng San Miguel Beer. Sa ngayon, masasabi rin natin na makikita natin kung paano mag-adjust itong SMB. Pagdating dito, depende kung sino makakalaban nila. Ngayon, itong San Miguel Beer, ang tanong siguro ng karamihan ay sino kaya ang mas gusto niyang makalaban? Itong Meralco o di kaya Barangay Ginebra? Siyempre, sasabihin ng iba, mas gusto niyang makalaban ng Ginebra dahil scripted naman yung finals. Pero sa tingin ko, hindi naman talaga scripted yan. At kung sino manalo, yun talaga nananalo. Sa ngayon, masasabi natin na itong San Miguel Beer, sa tingin ko kahit sino dyan sa Meralco at sa Ginebra ay mabibigyan ng magandang challenge ito. Alam natin mahirap kalaban ng Ginebra dahil napakahusay ng kanilang coach. Kahit sabihin pa natin na may injury itong si Jamie Maloso at Jeremiah Gray. At itong Meralco, wag natin kalilimutan, yan ang tumalo sa San Miguel Beer sa eliminations at tinapos yung kanilang 10-0 na winning streak. Kaya sa tingin ko kahit sino dyan mahihirapan din ang SMB. At sa ngayon, tignan na lang natin kung sino makakalaban. Pero sa ngayon, pahinga muna ang San Miguel at titignan kung sino mananalo dito sa labanan ng Meralco at Ginebra. Posible nga kaya na magkaroon ng trade itong Magnolia at ang Phoenix Fuel Masters. Ang tinitignan kasi natin dito, tandaan natin, yung trade deadline, nag-a-apply lang yan para do sa mga teams na naglalaro pa dito sa semifinals. Pero yung mga eliminated na, anytime pwede na yan gumawa ng trade transaction. Ang nakikita natin ngayon kasi itong Magnolia, mayroong posibilidad na kukuha ng mga players muna sa Phoenix para ma-fortify yung kanilang lineup. Ang isa sa tinitignan nila dyan ay ito si Sean Manganti na baka makatulong dito sa kanilang front court dahil mukhang ito si Jason Perkins medyo mataas ang asking price dyan. O kaya kung hindi ito si Sean Manganti, baka ito si Ken Taffin ang kukunin ng Magnolia dahil ito ay isang kilalang scorer. At sa tingin ko malaki may itulong yan dito para sa Magnolia Chicken Templados. Sa ngayon, hindi pa natin natitiyak kung sino pwedeng hilingin kapalit nitong Phoenix Fuel Masters, pero malamang kung si Ken Taffin yan, baka ang hiningin ay ito si Rom De La Rosa o kaya si Jeric Balanza, pero para meron silang pampalit na scorer. Nakikita din natin yung posibilidad na itong Magnolia Chicken Templados ay mag-conduct ng iba pang trades, depende kung ano magiging pangailangan ng kanilang team. Sa ngayon, masasabi natin na itong Magnolia ay patuloy dito sa kanilang rebuilding na ginagawa at maasahan natin na ito ay magpapatuloy pa sa mga darating na araw. Habang busy itong San Miguel at Ginebra dito sa playoffs, ito namang Magnolia ay patuloy ang gagawing rebuilding. Maaasahan natin na itong Phoenix Fuel Masters ay ganoon din ang gagawin, na sila ay magpapalakas ng kanilang lineup dahil gusto nila na sa mga darating na conference, sila ay maging competitive din. Alam natin lahat na may problema itong management ng Phoenix pagdating sa finances, pero hindi nagpapa-apekto yung team sa mga ganitong bagay. Kaya asahan natin na kung magkakaroon ng trade itong Magnolia at Phoenix, ito ay gagawin sa lalo at madaling panahon para matapos kaagad. Ano pa kaya ang gagawin ni Coach Tim Cone para magulat na naman ang Meralco dito sa darating na Game 5 mamaya? Very crucial ito obviously dahil kung sino manalo dito sa Game 5, isang panalo na lang ay pasok na sa finals. Alam natin na nagulat ang Meralco dito sa strategy ni Coach Tim Cone nang gamitin niya itong si L.A. Tenorio bilang starting point guard. At maging maganda ang resulta dahil nagkaroon sila ng additional firepower of the bench itong si Maverick Ahanmisi. Ginamit din nga mas madalas ito si Japet Aguilar at limitado playing time ni Ralph Koo. So ibig sabihin mas gumanda ang laro ng Ginebra. Yung Twin Towers nila nahirapan itong Meralco na makamatch up. Kaya sa tingin ko magiging napakaganda ng laban mamaya para makita kung anong adjustment naman ang gagawin nitong Meralco Bolts. Dahil nakita natin kung paano ang ginawa ni Coach Tim Cone para mapalakas yung kanilang lineup. Ginamit niya yung mga veterano at nag-deliver sila dito sa playoffs. So ang tanong ngayon,
kung ano ang mangyayari dito sa Meralco para makapag-adjust. Unang-una, nakita natin doon sa match-up, maganda ang ginawa ni L.A. Tenorio kontra dito kay Anjo Karam, kay Chris Banquero at sa iba pang point guards ng Meralco. Hindi mapigil ng Meralco yung mga passes, yung mga pasa ni Tenorio plus yung kanyang mga outside scoring. And of course, itong si Pringle at si Hanmisi ay nag-deliver din. Kaya sa ngayon masasabi natin na kailangan mag-adjust ng Meralco dahil kapag nanalo ang Ginebra mamaya, baka mag-collapse na ng tuluyan ang Bolts. Ang importante dito sa Meralco ay magawa ng paraan. Una-una, yung depensa nito si Brandon Bates at si Raymond Almasan dapat maging katulad nung nangyari sa Game 3 kung saan napigilan nila ng todo itong si Stan Hardinger. Pangalawa, sa mga point guards, kinakailangan mapigilan din nila. At pangatlo, kinakailangan maging consistent ulit at bumalik yung scoring ni Aling Maliksi. Yan ang importante para dito sa Meralco. Kung hindi, baka gulatin na naman sila ni Coach Tim Cone at ito ay manalo na naman ng Ginebra. Posible na nga kaya na sumali si Kobe para sa darating na draft. Yan ngayon ang usap-usapan dahil marami ang naniniwala na itong si Parasa isa doon sa mga mababanggit na mag-aanunsyo na sila ay sasali sa darating na PBA draft. At ayon dito sa mga reports na lumalabas, kung ito ay magkatotoo, masasabi natin na magiging medyo malalim talaga itong darating na draft. Bukod dito kay Justin Baltasar, kung sasali din si Kobe Paras, nandiyan pa itong si Kai Balungay, baka sumali din ito si Evan Nell, si Will Gosum, si Jerome Lastimosa, at yung iba pang mga players. Pero yung mga balita yun na yung iba daw naglalaro dito sa Japan B-League at sa Korean B-League ay sasali na dito sa darating na PBA draft. Kung sakaling magpa-draft ito si Kobe Paras, asahan natin na magiging minimum top 5 ito. At maraming mga teams ang magkakagusto na makuha ang 6'6 guard. Very versatile ito at syempre, dahil naglaro na ito sa ibayong dagat, hindi na ito matutulod na isang rookie na walang eksperyensya. Magiging ka-level na nito yung iba nating veterano, kaya sa tingin ko magiging asset ito sa kahit sino pa mang team. Kung titignan natin ngayon itong posisyon dito sa draft, malamang ang makakuha dito either Blackwater, Terra Firma, Northport, Phoenix o baka Converge, depende. So sa tingin ko magiging magandang addition to. Pero hindi natin pwedeng tanggalin yung tsansa na baka ang makakuha dito kay Kobe Paras ay SMC at MVP group na naman. Dahil syempre, kapag may nakita silang ganyang talento, gagawa ng paraan yan para eventually masecure ang serbisyo nito. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta. Pero ang maliwanag dito, mukhang itong si Kobe Paras, kapag siya ay nagdeklara na sumali dito sa draft, asahan natin na magkakaroon ng movement yung iba't ibang mga teams dito para makaposisyon at makuha siya. Dito rin natin makikita kung paano magre-react yung mga independent teams sa gagawin ng SMC at MVP. Dahil sigurado mag-uunahan na yan para kay Kobe. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, RG Bueno at Dalina family, Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad, Carl Alarcos, Juan Solege, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Malyari Macarinas, binabati din natin si JJ Sibum, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., John Mike Winky, pati na rin si Kuya Mike TV, Anthony Alon family, Eduardo Monsales, Michael D, si Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Michael D, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.